Henry, ngayon ang ikatlong anibersaryo ninyong dalawa ng kapatid ko. Iiwan mo lang siya mag-isa sa kabilang bahay? Hindi ka ba natatakot na malaman niya at kanselahin ang engagement? Ano kung malaman niya? Wala na siyang masasandalan ngayon. Sino pa ba ang gugustuhin siya kundi ako? Bukod pa diyan, hindi mo ba naisip na mas nakakakilig kung ang kapatid mo ay nasa kabilang bahay? Ang sama mo talaga. Gising ka na? Sino ka? Bakit ka nasa kama ko? Ako dapat ang nagtatanong sa iyo niyan. Ito ang pribado kong executive suite. Paano ka nakapasok dito? Kahapon. Yung boyfriend ko, sinabihan ako na pumunta dito para sa ikatlong anibersaryo namin. Ibig sabihin, boyfriend mo ang nagpadala sa'yo sa kama ko. Hoy, anong departamento niya? Ang lakas ng loob niya, ha? Hindi ganoon yon. Baka pumasok lang ako sa maling kwarto kasi lasing ako kagabi. Sorry, aalis na ako ngayon. Matutulog ka lang sa akin tapos iiwas sa responsibilidad? Ano ba gusto mo? Ang paniniwala ng pamilya ko ay ang pag-ibig dapat tumagal habang buhay. Ginulo mo ako, kaya kailangan mong panindigan ang ginawa mo. May fiancé ako. Bukod pa riyan, kahapon unang beses ko din yon. Hindi ka naman nalugi. Miss Bennett. Nalaglag ang iyong badge. Salamat. Tito, akala ko nasa ibang bansa ka. Bakit ka bumalik? Oh. Na-assign na ako sa mga lokal na ruta. So ito ba ang napiling kasintahan ng angkan ng season para sa iyo? Oh, ate siya ng kasintahan ko. Huli ang dating ng flight ko kagabi, kaya dito na lang ako nagstay. Tito, mag-isa ka ba sa kwarto mo? Kagabi? Sino pa ang nandito? Wala naman. Nag-alala lang ako baka mayroong nakagambala sa iyong pahinga. May flight kami ngayong umaga, kaya aalis na kami. Mga ginoo at ginang, dumating na ang eroplano sa Westport International Airport. Kapag ganap ng huminto ang sasakyan, pakisunod sa mga tagubilin ng crew at mag-deplane ng maayos. Inaasahan ng Skywave Airlines na magkita tayo muli sa susunod ninyong biyahe. Julia, pumunta ako sa kwarto mo kagabi, pero hindi kita nakita. Nasaan ka? Hindi maganda ang pakiramdam ko kahapon, kaya umuwi na lang ako. Sorry, Henry. Dapat sinabi ko sa'yo. Ayos lang. Ang kalusugan mo ang pinaka-importante. Anyway, malapit na tayong ikasal. Marami tayong anniversary na ipagdiriwang. Buti na lang hindi ka naabutan ni Tito. Kung hindi, lagot ako. Oh, tama. Umalik na si Tito ngayon. Tinawagan ako ni Lolo. Gusto niyang dalhin kita sa Bennett Estate
para sa welcome dinner. Mukhang hindi ko kaya ngayon. May plano na ako. Anong klaseng plano? Day off mo ngayon, di ba? Ngayon ang anibersaryo ng pagkamatay ng nanay ko. Kailangan kong pumunta. Matagal na siyang wala. 1 taon lang naman ang mamiss mo. Hindi naman ikakamatay. Pero kung pati ako hindi pupunta, walang ibang dadalaw sa puntod niya. Sige, huwag kang pumunta. Bahala ka. Henry, ako. Tama na. Ayoko na makipagtalo sa'yo. Mom, anibersaryo na ng pagpanaw mo. Dinalaw kita. Sa kabilang buhay. Okay ka ba dyan? Malapit na akong ikasal kay Henry. Sigurado akong matutuwa ka para sa akin. Dalawin mo naman ako sa panaginip. Sobrang miss na kita. Dad, bumalik na si Julia. Walang utang na loob na anak. Nagpakita ka pa rito? Ito ang bahay na iniwan ng mama ni Alejandro Soriano para kay Alejandro Soriano. Bakit hindi ba ako maglalakas loob pumunta dito? Ate, sinabi ni Henry lahat sa Alejandro Soriano. Kahapon ay pag-uwi ng tito ni Henry. Paano mo naman nalampasan ang isang mahalagang hapunan ng pamilya? Okay lang na ikaw ang makasama sa grants, pero huwag mong idamay ang Bennetts. Tingnan mo siya. Napakaunawain ng bunso mong kapatid. Hindi katulad mo, isang malamig na dugo, walang utang na loob na hayop. Kung hindi lang dahil sa matandang Grant na pilit nagpa siya para sa kasunduan ng kasal, mas pipiliin ng Alejandro Soriano na hindi ka ituring na anak. Kung usapan lang rin ng pagiging malamig, hindi man lang ako 110 kasing sama mo. Naalala mo ba kung anong araw ngayon? Hindi naman ito pista o espesyal na okasyon. Anong klase ng araw ba ito? Ngayon ang anibersaryo ng pagpanaw ng mama ko. Simula nang namatay ang mama ni Alejandro Soriano, nakadalaw ka na ba sa sementeryo para bisitahin siya kahit minsan? Ikaw, hindi. 3 araw lang matapos mamatay ang mama ni Alejandro Soriano, dinala mo ang kabit mo mula sa labas dito sa bahay na ito. Paano mo nagawa sa mama ni Alejandro Soriano yon? Julia, hindi man si Julia ang tunay mong anak, pero matagal ka nang kasama ng Bennetts. Pinaghirapan mo ang pamilya na ito. Paano mo naman masasabi ang ganyang bagay tungkol sa Alejandro Soriano? Pasaway kang bata. Sino ang nagturo sa iyo ng ganitong nakakahiya na mga salita? Lumuhod ka. Humingi ka ng tawad sa mama mo. Isa lang ang mama ni Alejandro Soriano. At patay na siya. Ikaw ang nagtulak sa kanya sa kamatayan. Ang tapang mo ngayon, Kang. Naglalakas loob kang sumigaw sa Alejandro Soriano. May tao ba dyan paalisin ang walang utang na loob na anak na ito sa bahay na ito? Pitawan mo Alejandro Soriano. Ito ang bahay na iniwan ng mama ni Alejandro Soriano para kay Alejandro Soriano. Anong karapatan mo paalisin Alejandro Soriano? Matagal nang patay ang mama mo. Ang bahay na ito ngayon ay si Alejandro Soriano na ang naghahawak. Paalisin siya. Pitanghano Alejandro Soriano. Anong karapatan mo? Pitawan mo Alejandro Soriano. Mama. Ate, noong araw, hindi kinaya ng nanay mo ang laban sa nanay ko, kaya pinili niyang magpakamatay. Eh ngayon, ikaw naman ang itinaboy. Talagang mag-ina kayo. Parehong kaawa-awa. Ano bang ipinagmamalaki mo? Habang buhay pa ako, mananatili kang kinamumuhi ang anak sa labas. Julia Bennett.
Kayong dalawa, puro palpak. Ano, tatayo-tayo lang kayo dyan? Palabasin niyo siya dito? Hindi na kailangan. Alejandro Soriano na mismo ang lalabas. Sir, mukhang si Miss Julia Bennett iyon sa unahan. Ginoong Grant, nagawa na ng lunas ang sugat sa kamay ng pasyente. Pero, Leticia Guerrero ay may lagnat pa rin at kailangan pang obserbahan. Sabihin mo sa akin kung may magbabago. Mama, huwag kang umalis. Assistant Timothy, papasukin mo ako. Kailangan makita ni Alejandro Soriano ang tito niya. Batang Henry, Ginoong Grant ay sobrang abala ngayon. Abala sa ano? Talaga bang nagtatago ng babae siya dyan? Pasensya na po, sir. Hindi Alejandro Soriano siya napigilan. Tito, Alejandro Soriano. Lumabas ka. Anong ginagawa mo dito? Oh, kagabi, hindi ka dumalo sa hapunan ng pamilya. Tapos, tumawag ulit si Director Pierce at sinabi na may dala ka raw na babae sa ospital. Kaya pinapunta ni Lolo Alejandro Soriano para kumustahin ka. Hoy, Tito, hindi ba laging iniiwasan mo ang mga babae? Bakit biglang bumalik ka na lang? May babae na kasama ngayon? Ang mga gawain ko. Oh, Kailan pa naging pakialam mo yan? Tito, hindi Alejandro Soriano ibig sabihin. Alejandro Soriano lang gusto malaman kung sinong dalaga mula sa kilalang pamilya ang nagustuhan mo. Malalaman mo rin yan. Ipapakilala ko siya sa'yo. Ayos. Pag dumating ang panahon, dadalhin ni Alejandro Soriano ang fiancé niya para mag-toast sa'yo at sa bagong tita. Nang magkasama. Ikaw. Hey, Miss Bennett, guysing ka na. Kagabi, nahimatay ka sa kalsada. Dinala ka ng boss ko sa ospital. Salamat. Sino ang boss mo? Ito yung iniwan ng boss ko para sa'yo bago siya umalis. Actually, siya yung lalaking gabi na yon. Sabi pa ng boss ko, sana seryoso mong pag-isipan ang pakasalan siya. Ha? Henry, anong nangyari? Mukha kang naiinis. May babae siyang dinala si tito ko. Tigil mo yan, naiinis na ako. Tumayo ka. 30 taon. Nasi tito mo. Normal lang na may babae siya, di ba? Wala kang alam. Ampon lang si dad ng grants. Ang tunay na tagapagmana si tito ko. Kung hindi lang siya pinaalis ni Lolo.
sa ibang bansa 10 taon na ang nakalipas. Hindi sana sumali si Dad sa Skywave Airlines. Ngayon biglang bumalik, may kasama pang babae. Kapag nagpakasal at nagkaanak siya bago Alejandro Soriano, wala Alejandro Soriano makukuha kahit piso. Hindi pwede. Kailangan pakasalan ni Alejandro Soriano si Julia bago pa magdala ng babae si tito ko para makuha Alejandro Soriano ang 10% share na ipinangako ni Lolo kay Alejandro Soriano. Henry, anong mangyayari kay Alejandro Soriano kapag pinakasalan mo si Julia? Huwag kang mag-alala. Pag nakuha Alejandro Soriano ang shares, agad niyang i-divorce si Julia, tas ikaw ang papakasalan ni Henry ng tama. Henry, alam Alejandro Soriano na ikaw ang paborito mo. Kapitan Bennett. Sige, paalam. Julia. Julia, nung isang araw, medyo naging masungit ako. Pasensya na. Dapat inisip ko rin yung nararamdaman mo. Pangako ko, simula ngayong taon-taon, sasamahan na kita pumunta kay mama mo. Ayos ba? Mahal na mahal ako ni Henry. Pero niloloko ko siya at natulog ako sa iba. Julia, paano mo nagawang maging taong pinakaayaw mo? Nagkamali rin ako. Sa susunod, hihingi ako ng tawad kay Tito ng personal. Alam ko namang ikaw ang pinaka-nakakaintindi. Ipinahayag na ng mga magulang ko ang petsa ng kasal natin sa lahat na ipamahagi na ang mga imbitasyon. Mamayang hapon, isasama kita pumili ng wedding dress. Ano? Game ka ba? Hindi ba masyadong minamadali? Hindi pa ako handa. Tutal din naman, mag-aasawa din tayo balang araw. Gusto ko lang, makasama ka agad bilang misis ko. Tara na. Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Miss Benet, eto raw ang kabayaran para sa pagkawala ng pagkabirhen mo nung gabing iyon. Kumbaga, quits na daw kayo. Akala ng babaeng tumababayaran lang niya ako ng ganun? Anong akala niya sa akin? Sinabi rin niya, kung talagang wala ka ng mahanap na papakasalan, pumunta ka raw sa tagapamagitan, siguradong may makukuha ka rin. See? Noted. Labas na, labas. Hahaha. Ay, oo nga pala, may isa pa. Ito yung imbitasyon mula sa ikalawang sangay ng pamilya. Sa tingin ko, dapat mo itong tingnan. Julia, napag-isipan mo na ba talaga to? Sigurado ka bang gusto mong pakasalan si Henry? Alam mo ba, lahat ng tao sa crew natin sinasabi na may relasyon daw siya. Sa stepsis mo... Siya, sismis lang yon. Naniniwala ako sa kanya, hindi siya ganong klaseng tao. Sa totoo lang, may nararamdaman akong guilt sa kanya. 3 taon ka nang walang pagod na naging co-pilot niya. Ano pang dahilan mo para mag-guilty? Ano? Ikaw? Natulog ka sa ibang lalaki? Sa mismong 3rd anniversary ninyo ni Henry? Gusto ko lang sanang uminom para magkalakas ng loob. Pero ewan ko ba, bigla na lang akong nawalan ng malay. Paggising ko, nangyari na pala. Hindi ko alam. Paano magpakatotoo kay Henry? Sobrang sensitive ng mga lalaki sa ganitong bagay. Kailangan sekretohin mo to ng todo. Walang ibang dapat makaalam. Gets mo? Julia, handa ka na ba? Oh. Kakarating lang ng tito ko. Tara, bumaba na tayo. Ayan na ang bride and groom. Si Captain Bennett at Captain Grant, bagay na bagay sila. Paano sila naging bagay? Kung hindi lang kumapit ng husto si Julia kay Henry, hindi siya papakasalan nun. May mga tao talagang naiinggit kasi bitter lang sila. Sa totoo lang, araw-araw may nagpapapansin kay Henry. Pero hindi naman ikaw ang pinakasalan niya.
Tito, ito ang asawa ko, si Julia. Hello po, Tito. Ako po si Julia. Miss Bennett. Ang dami ko nang narinig tungkol sa'yo. Ikaw pala? Anong ginagawa mo dito? Tito, kayo ba ni Julia? Magkakilala na kayo dati? Hindi. Oo. Ha? Noong bumalik ako sa bansa, si Assistant Timothy nagbigay kay Alejandro Soriano ng listahan ng mga pinakamagagaling na piloto ng airline itong mga nakaraang taon. Nasa itaas ang pangalan ni Miss Bennett. Talagang kakaiba si Julia. Nang sumali siya sa Skywave Airlines, parehong perpekto ang scores niya sa written at practical exams. Ang bata-bata mo pa, pero napakatalentado mo na. Ang ganda ng kinabukasan na naghihintay sa iyo. Ang tagay na ito ay para sa iyo. Tito? Hindi ba sinabi mo dati na isasama mo si tita sa kasal ko? Nasaan siya? Andiyan na si Lolo anumang sandali. Magandang pagkakataon para magkakilala sila. Hindi siya nakarating. Bakit? Nag-away ba kayo? Ikakasal kasi. Siya ngayon. Hindi makapaniwala si Alejandro Soriano na tito ni Henry ang gagong to kapag nabuking niya. Kapag nabuking niya ang nangyari sa amin nung gabing yon, tapos na si Alejandro Soriano, patay na. Hindi pwede? Hindi pwedeng manatili dito si Alejandro Soriano. Excuse me. Bulag ka ba? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo? Pasensya na, sobrang pasensya po. Alam mo ba kung magkano ang damit na to? Hayaan mo na, Henry. Aksidente lang naman. May extra pa akong damit sa dressing room sa taas. Sasama si Sienna kay Alejandro Soriano para magpalit. Dito ka muna at mag-usap kayo ni tito mo. Si, maghihintay ako sa iyo. Sienna, pakitulungan mo naman ako, Alejandro Soriano, sa mga butones na to. Hindi ni Alejandro Soriano maabot ang likod. Salamat, baby. Bakit ikaw na naman? Ang creepy mo talaga. Hindi mo kailangang mag-alala sa paligid ko. Wala akong balak saktan ka. Kung wala ka naman balak, bakit nagsasabi ka ng mga bagay na madaling ma-misinterpret sa harapan ni Henry? At alam mong nakatakda akong maging fiancé ng pamangkin mo. Bakit pa ulit-ulit mong sinusubukan akong akitin na magpakasal sa'yo? Sa tingin mo ba ginagawang biro lang Alejandro Soriano? Hindi Alejandro Soriano nakikipaglaro sa'yo. So anong gusto mo talagang mangyari? O talagang gusto mo lang sirain ang kasal ko ngayong araw? Paano ka naging ganito kabastos? Julia, hindi sulit si Henry para ialay ang buhay mo. Pakasalan mo ako? At tutulungan kita maibalik ang pamilyang Bennett. Sigurado ka bang si Julia nga ang nasa loob at nakikipagkita sa isang sikretong lover? Alejandro Soriano mismo ang nakakita. Tutulungan sana Alejandro Soriano, pero nakita ni Alejandro Soriano si ate na sobrang lapit sa ibang lalaki. Gusto ni Alejandro Soriano makita kung sino ang naglalakas loob at nangangahas agawin ang babae ni Alejandro Soriano. Bakit nandito kayong lahat? Bakit mag-isa ka lang? Nasaan na yung lalaking yon? Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Anong lalaki? Julia, tigilan mo na yung palabas mo. Sinundan kita paakyat kanina. Sa sarili kong mga mata, nakita kong may lalaki ring. Pumasok. Wala namang ibang tao dito. Alejandro Soriano lang ang nandito. Imposible. Ngayong araw ang kasal mo kay Henry. Lahat ng kaibigan at pamilya natin ay nasa baba. Kung ayaw mong lumala pa to, ilabas mo na siya ngayon. Henry, hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Julia, hindi ko naman ibig sabihin yon. Alejandro Soriano. Nag-aalala lang talaga Alejandro Soriano sa'yo.
O siya, maghanap na kayo. Pupunta Alejandro Soriano sa banyo. Sobra na to. Ganito lang kaliit ang silid bihisan. Sandali lang Alejandro Soriano nawala. Ano bang ginagawa niyo dito? Sienna, ikaw ba yung kasama ni Julia sa dressing room? Sino pa ba? Umalis na nga kayo. Huwag kayong tumayo rito at maging sagabal. Kapag naantala ang kasal, kayo ang mananagot. Kapag handa ka na, lumabas ka agad. Alejandro Soriano na, ang susundo kay Lolo at sa iba pa. Siya. Henry. Nakakatakot talaga kanina sa tapat ng dressing room. Julia, hindi mo naman talaga itinago ang lalaki sa dressing room, di ba? Kapitan Grant? Sana maglaan ka ng oras para pag-isipan yung sinabi ko kanina. Julia, kurutin mo ako. Kurutin mo ako ngayon na hindi naman siguro ako nananaginip, di ba? Ano bang pinagsasabi mo? Si Theo Grant yon, Captain Grant. Talaga bang hiningi mo kay Captain Grant na gawin yun para sa'yo? Ano bang ibig mong sabihin dyan? Theo Grant. Nakuha niya ang buong ATPL niya sa edad na 20. Isang henyo na may elite license. 4 na taon na ang nakalipas sa isang Airvera A350. Noong biyahe nila, nakaranas siya ng isang legendary na bagyo. Nasunog ang kanang makina at tuluyang nasira. Siya ang nagligtas ng sitwasyon, ibinaba niya ng ligtas ang eroplano at nailigtas ang 181 na buhay. Pati mga banyagang media tinawag siya na The People's Captain. Isang pambansang idolo. Siya kaya talaga ang tao na yan? Yung makina. Nasusunog na yung makina. Tapos na, mamamatay na tayo. Lahat, pakiusap. Manatiling kalmado. Huwag kalimutang isuot ng maayos ang seatbelt nyo. Magtiwala tayo sa ating flight crew. Diyos ko, wag naman po. Hindi. Yung asawa at mga anak ko. Naghihintay pa sa akin sa bahay. Ayokong mamatay. Makakasama na ba? Kita agad? Ako ang kapitan ng flight na ito, Theo Grant. Kapitan, nasusunog ang kanang makina. 8633 tumatawag sa torre. Kanang makina may apoy. Humihiling ng pagbaba ng altitude. Altitude 000. 7,500. Alejandro Soriano ang kapitan ng flight na ito, Theo Grant. Pakiusap, lahat, huwag kayong mawawalan ng pag-asa na makaligtas. Dapat ninyong sundin ang mga tagubilin ng flight attendant. Tumayo kayo sa pagkakuyom at maghanda. Pinapangako ni Alejandro Soriano sa inyo lahat na dadalhin kayo ng ligtas pa uwi. Hindi ba siya ang gwapo? Noon pa, nung makita Alejandro Soriano ang balitang ito, doon siya nagdesisyon maging flight attendant. Si Kapitan Grant idol ni Alejandro Soriano. Julia, kakahuli lang ni na Rachel Bennett at ng iba, nahuli yung lalaki. Siya kaya ang bayani ni Alejandro Soriano? Ipapaliwanag lahat maya-maya. Magsisimula na ang kasal agad. Tulong muna sa damit ko. Ayos. Tito, uminom muna ng tsaa para mabasa ang lalamunan mo. Papunta na si Lolo. Darating siya agad. Pagkatapos magpalit ni Julia, pwede nang simulan ang seremonya sa tamang oras. Mahal mo ba si Julia? Siyempre. Siyempre mahal ni Alejandro Soriano. Kung hindi niya siya mahal, bakit niya siya papakasalan? Ang ibig mo bang sabihin ng pagmamahal mo? Nung gabi ng anibersaryo ninyo, kasama ang stepsister niyang si Rachel, magkasama sa iisang kama? Tito, paano mo nalaman? Pag-aari rin ng pamilya Bennett ang hotel na yon. Akala mo ba matatago sa akin ang mga ganyang kalokohan?
Tito, nakikiusap ako, huwag mong sabihin kina Lolo at kay Tatay. Alejandro Soriano, naglolokohan lang kami ni Rachel. Alejandro Soriano, nangangako ako. Sa Diyos, hindi ko na siya ulit makikita. Hindi laro ang pag-aasawa. Kung hindi mo kayang pasayahin si Julia, hindi mo na sana siya pinakasalan. Hindi kaya ng pamilya natin ang kahihiyan na to. Alam mo na dapat ang gagawin. Tito, naiintindihan ko. Ngayon, maari nang magpalitan ng singsing ang bride at groom na magsisilbing tatak ng inyong mga sumpaan bilang mag-asawa. Julia, hindi kita kayang pakasalan. Henry, kumusta? Araw natin ng kasal ngayon. Pasensya na po lahat. Kanselado na ang kasal. Ibabalik ang lahat ng regalo. Anong nangyayari? Totoong kanselado na ang kasal. Henry, huwag kang umalis. Kawawa naman si Captain Bennett. Ano kayang nangyari kaya iniwan ng groom ang bride niya at kinansela ang kasal sa harap ng lahat? Ano pa nga ba? Siguro si Julia ay naging hindi tapat at nalaman niya. Tigilan niyo ang pagtitig. Tara na. Nakakaawa talaga. Tara na. Paano naging ganito? Ang gusto lang talaga ni Alejandro Soriano ay magkaroon ng munting pamilya para kay Alejandro Soriano. Bakit ang hirap nun? Ikaw ba yon? Ikaw ba ang nagsabi kay Henry ng lahat? Kaya ba niya kinansela ang kasal? Ano bang nagawa ni Alejandro Soriano sa iyo? Gusto mo talagang sirain ang buhay ni Alejandro Soriano? Julia, kalma lang. Pagkansela ng kasal, desisyon niya yon. Kung di ka naniniwala, tanungin mo siya. Hello, ang tinawagan mong numero, hindi sumasagot sa ngayon. Hello, ang tinawagan mong telepono ay naka-off. Hanapin mo kung nasaan si Henry. Opo, boss. Boss, nakita ko na siya. Saan? Pumunta si Henry sa pamilya Bennett. Di mo ba gustong malaman ang sagot? Tara na. Ihahatid kita doon. Sige, tuloy mo lang. Maghihintay si Alejandro Soriano sa iyo sa kotse. Sir, talaga bang hindi tayo sasama kay Leticia Guerrero? Malaki ang pamilya Bennett. Paano kung pagbantaan si Miss Bennett? Naniniwala si Alejandro Soriano na kaya niyang alagaan ang sarili niya. Henry, bakit mo kinansela ang kasal ngayong araw? Dahil ba natulog ka kasama si Alejandro Soriano? At may konsensya ka kay Julia? Kung hindi nahanap ng tiyuhin ko ang ebidensya ng mga sikreto kong date, hindi sana napilitan si Alejandro Soriano na kanselahin ang kasal. Pero si Julia ay laging handa sumunod sa utos ni Alejandro Soriano. Sa ilang araw, palalambingin ko siya. At papayag pa rin siyang ikasal sa akin. Kung ganon, makukuha pa rin ni Alejandro Soriano ang shares na ipinangako ng lolo ko. Talagang pinlano mo na lahat, Henry. Ang tanga lang na tulad ni Julia ang hindi pa rin nakakaalam.
Julia, anong ginagawa mo dito? Kung hindi ako pumunta, paano ko malalaman na ang fiancé ko at ang stepsis ko ay nagtaksil sa akin sa mismong kama ko? Umalis ka dyan ngayon din. Kabardo ko to. Masakit. Julia, nababaliw ka na ba? Bitawan mo ako. Siya. Julia, kalma ka lang. Bakit ako kakalma? Alam mong sila ng nanay niya. Ang nagtulak sa nanay ko sa kamatayan. Tapos pipiliin mo pa rin siya? Henry, 3 taon na kitang kasama, ginawa mo lang pala akong tanga. Tama na. Nagkamali lang ako, katulad ng pagkakamali ng lahat ng lalaki. Julia, patawarin mo naman ako kahit ngayon lang. Julia, pakasalan mo ako. Gusto kitang isama sa bawat biyahe ng buhay ko simula ngayon. Sumpa ko kay Lord, mamahalin kita habang buhay. Kapag sinuway ko yon, ako na ang parusahan ng Diyos. Pakasalan mo siya. 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 Henry, sa 3 taon na kasama kita, siguro bulag lang talaga ako. Henry, Sino ang may gawa nito? Nag-away kami ni Rachel. Mas grabe ang natamo ni Rachel kaysa kay Alejandro Soriano. Hindi natalo si Alejandro Soriano. Ipinagmamalaki mo pang nakipag-away ka? Sumakay ka muna sa sasakyan. Dadalhin kita sa ospital para magpatingin. Ito ang pribadong bahay ko. Walang ibang tao dito. Hindi mo kailangang maging tense. Umupo ka muna. Kukunin ko lang ang pangunang linas. Siya. Medyo masasaktan ka rito. Subukan mong tiisin. Sabihin mo sa akin, totoo bang ganoon ako katanga? Sa anong paraan? 3 taon kami ni Henry. Sabi niya taon-taon sasamahan niya ako sa anibersaryo ng pagpanaw ng nanay ko. Sabi niya sa bawat biyahe, siya ang magiging kasama ko. Sabi niya mamahalin niya ako habang buhay. Pinaniwalaan ko lahat ng iyon. Pero niloko lang niya ako. Julia, wala kang ginawang mali. Hindi siya karapat-dapat sa katapatan mo. Hindi ko naprotektahan si Doña Emperatriz Razon noong bata pa si Alejandro Soriano. Napanood ni Alejandro Soriano kung paano siya tinulak ni Rachel at ng nanay niya na magpakamatay. Hindi kailanman inakala ni Alejandro Soriano na paglaki ni Alejandro Soriano, maging ang fiancé ni Alejandro Soriano, hindi niya mapanatili. Hindi talaga maintindihan ni Alejandro Soriano bakit palaging si Alejandro Soriano na lang. Imbes na magpakalugmok ka rito, mas mabuting isipin mo kung paano ka makakaganti. Ikaw ba gusto mo talagang gugulin ang buong buhay mo sa ilalim ni na Rachel at ng mama niya na sila lagi ang nasusunod? Anong ibig mong sabihin? Pakasalan mo ako, maging ginang ng pamilya Grant ka. Simula ngayon, ang pamilya Grant na ang pinakamalakas mong kakampi. Tiyo ka ni Henry. Asawa halos ng pamangkin mo si Alejandro Soriano. Tayo, hindi pwedeng magkatuluyan. Pero tayo, nagkaroon na, ikaw.
Bukod pa ron, sa inyong dalawa, wala namang totoong pag-ibig. Julia, alam ni Alejandro Soriano na mas matanda si Alejandro Soriano sa'yo. Hindi rin alam ni Alejandro Soriano kung paano gumamit ng matatamis na salita para mapasaya ka. Pero ibibigay ni Alejandro Soriano ang lahat ng meron si Alejandro Soriano. Habang tumatanda ang mga lalaki, lalo silang gumagaling magsinungaling. Bakit mo paniniwalaan si Alejandro Soriano? Dalhin mo rito ang dokumento mula sa kotse. Tingnan mo ito. Prenup? Kailan mo to inihanda? Simula pa lang nung una kitang nakita, alam ko na ikaw ang magiging asawa ko. Alam kong may iniisip kang problema. Sinabi ko dito na, pagkatapos nating magpakasal, lahat ng ari-arian sa pangalan ko, ililipat ko sa iyo. Kung sakaling magloko ako, aalis akong walang kahit anong dala. Bakit ka sobrang bait sa akin? Siguro ikaw na nga, pinagtagpo ng tadhana ang dalawang malungkot na tao para buo ang isang pamilya. Pagkakasalan mo ba ako, Julia? Sisiguraduhin kong hindi ka magsisisi sa desisyong gagawin mo. Pagkatapos akong lokohin ng ex ko, naging tita niya ako. Parang kwento sa nobela to ah. Tingnan mo to, Kapitan Theo Grant nagpakasal ngayon. May isang tao nag-post ng screenshot ng pag-amin niya sa social media. Anong sinasabi mo? Yung tito ko, nagpakasal talaga. Grabe? Seryoso? Kailangan kong hanapin si Julia at Io at magpakasal din para makasiguro sa shares. Magandang umaga. Anong ginagawa mo dito? Ako ang kapitan nitong flight. Kaya pala sinabi ng flight ops na may bagong temporaryong kapitan akong makakasama sa flight na 2. So, ikaw pala yon. Hindi ka pa nag-aalmusal. Pinabili ko si Timothy. Kain ka muna. Ako na bahala sa pre-flight check. Magandang umaga po sa lahat. Ako po ang kapitan nitong flight. Pakiusap po, maupo na at ikabit ang inyong seatbelt. Sabi nila, mas pogi raw ang lalaki kapag nagtatrabaho. Totoo nga pala. Bakit? Anong tinitingnan mo? Nagtatrabaho si Alejandro Soriano. Buong araw na akong nagbiyahe. Sobrang pagod na ako. Wala kang idea. Si Kapitan Meyer, para lang kumita ng dagdag na overtime, nag-detour pa siya. Tuloy, na-late kami at kalahating oras pa bago kami lumapag. Grabe na yon. Wala siyang professional ethics as in... Sinabi mo pa, yung crew namin ngayon reklamo ng reklamo din. Pero kamag-anak kasi siya sa side ng nanay ni Henry. Wala talagang laban kaming mga normal na flight attendants sa mga well-connected na insiders na yan. Ay nga pala, kumusta ang araw mo? Hindi pa mahirap kausap? Yung bagong kapitan? Hindi. Mabait nga siya actually. Ayos yan. Tama nga pala, ano pangalan niya? Hot ba siya? May asawa ba? Kung single siya, i-connect mo naman ako sa kanya. Siya.
Julia, sa wakas, nahanap ka na namin. Mrs. Grant, ang tagal din bago nagkita ulit. Julia, noong nakaraang buwan, nag-abroad si Henry at ang tatay niya. Dahil sa negosyo, kaya hindi kami nakadalo sa kasal mo. Pagbalik lang namin, saka namin nalaman ang lahat ng gulo. Talagang napabayaan ka ng pamilya namin. Pinagalitan ko na si Henry. At ikaw, sabi ni Henry, mula ngayon, wala na siyang koneksyon kay Rachel kahit kailan. Kaya, please, pagbigyan mo siya ngayon. Patawarin mo siya. Ginang Grant, mula noong niloko ni Henry, tapos na talaga. Wala nang kinabukasan para sa atin. Tigilan mo na ang pangungumbinsi sa akin. Julia, hindi biro ang engagement na to. Tsaka, tinanggap na ng tatay mo yung 1 milyong dote mula sa amin. Kung susubukan mong putulin ngayon, hindi yan uubra. Ginang Grant, linawin natin ang isang bagay. Anak mo, ang unang nangloko, iniwan niya ang bride sa kasal para makipag-date sa ibang babae. Ang tulad niyang manloloko, malayo sa antas ni Julia namin. Saan ka ba nanggaling? Ang kapal ng mukha mong kausapin ako ng ganon. Maniwala ka. Bukas ng umaga, papapunta ko na tanggalin ka sa trabaho. Uy, ikaw. Sienna. Di ko alam ang tungkol sa dot, pero ipapabalik ko sa tatay ko. Lahat ng pera. Tama ang bestie ko. Si Henry, talagang hindi siya bagay sa akin. Julia, sawang-sawa na akong magbigay galang. Dapat mong maintindihan na matagal nang wala ang nanay mo. At ang tatay mo, puro lang naman. Kay Rachel nakatuon. Ikaw, wala ka namang ibang papel kundi pangalan lang ng pamilya Bennett? Miss Bennett sa pangalan lang? Wala kang kakampi. Sa buong Westport, bukod sa akin, sino pa ba ang papakasal sa'yo? Ganun ba? Sayang naman. Kakasal lang din. Kasi Alejandro Soriano. Hindi pwede. Ilang araw pa lang tayong hindi nagkikita. Paano mahuhulog sa iyo ang isang lalaki ng ganoon kabilis? Hindi ako naniniwala. Bakit hindi? Tito, anong ginagawa mo dito? Sinabihan na kita dati. Kung hindi mo mahal si Julia, layuan mo na siya. Eh no? Hindi ba malinaw ang sinasabi ko sa'yo? Sandali lang, Tito. Hindi ganun yon. Mga bata pa sila. Lagi silang nagtatalo sa maliliit na bagay. Sabi nga nila, ang tampuhan ng magkasintahan agad ding naaayos. Tita Olivia, parang mali yata ang iniisip mo tungkol sa isang bagay. Ang asawa ko, hindi anak mo. Julia, kung hindi ako ang asawa mo, sino pa? Ang asawa ko. Ang asawa ko. Hindi mo kailangan malaman kung sino ang asawa ko. Hindi mo dapat alamin. Ikaw. Tama na. Nasa paliparan tayo. Hindi pa ba sapat na napahiya na kayo? Dahil nandito na rin kayong lahat ngayon, hindi ko na kailangang paalamin pa kayo isa-isa. 2 araw pa lang mula nang bumalik si Alejandro Soriano, ang dami ng reklamo kaagad na natanggap ni Alejandro Soriano. Umuwi ka at sabihin mo kay Papa bukas. Sa airline niya, wala ng vice president na posisyon. Sa ngayon, hindi kinikilala ni Alejandro Soriano ang mga walang silbi. Tito, hindi mo pwedeng gawin to. Matagal na nagtrabaho si Papa sa airline. Nagpakahirap siya, kahit hindi mo man nakikita ang halaga niya. At saka, pamilya tayo. Masyado namang malupit to. Hindi ka ba natatakot na malaman ni Lolo? Magsalita ka pa ng isa pang salita? Alis ka na rin. Aalis tayo. Ngayon din. Ang pogi talaga ni Captain Grant. Sobrang idol ni Alejandro Soriano siya. Gabi na. Kumain na tayo. Julia, anong nangyayari? Talagang si Kapitan Grant ang nag-imbita sa iyo para maghapunan? Siya. Ako ang asawa ni Julia. Tia Grant. Ano? Asawa? Julia, kasal ka na. Hindi ba ako nananaginip? Grabe ang drama nito. Si Theo ay tiyuhin ni Henry. Ibig sabihin, tuwing makikita ka niya simula ngayon, kailangan niyang igalang ka at tawagin kang tita. Wow, parang tamis ng ganti. Pagkatapos kang lokohin ng ex mo, ngayon ikinasal ka sa tiyuhin niya.
Tama na, Sienna. Tumigil ka na. Nasa airport tayo. Ang daming tao dito. Pag narinig ito ng mga kasamahan natin, lagot tayo. May kainan doon. Maganda ang pagkain doon. Tara na. Julia, sobrang swerte mo. Si Theo yun. Mahusay siya, guwapo at mayaman. Ang mga flight attendants na gusto siya kaya punuin ang buong airport na to. Ang pagpakasal sa kanya aksidente lang. Bukod pa diyan, 30 na siya. Pwede naman kaming maghiwalay. Kung hindi magkasundo pagkatapos. Hindi ko inisip ang maghiwalay. Kapitan Grant, nagkakalat lang si Julia namin. Sabi nila ang mga lalaki ay nasa kasikatan nila pag 30. Hindi ko naman sinasabi yun ng literal. Basta mabait ka sa kanya, siguradong magugustuhan kanya. Tama ba, Julia? Kain lang. Ay, oo nga pala, Kapitan Grant, may kakilala ka bang kasing tatag mo? Paulit-ulit na akong kinukulit ng pamilya ko na mag-date raw ako. Dahil ako ang bestie ni Julia, pwede mo ba akong i-set up? Meron. Sino? Si Timothy Hayes. Dati, pilot siya sa ibang bansa. Pero ngayon na nandito na ako ulit, marami akong bagay na gusto kong siya ang humawak pa. Kaya assistant ko muna siya ngayon. Sir, para mapasaya lang ang bestie ng asawa nyo, bakit ako pa ang nadamay dito? Assistant Timothy, pwede ba kitang i-add sa WeChat para mas makapag-usap tayo? Halika dito. Anong meron? Kapag hindi pinatuyo ng babae ang buhok niya, magkakaroon siya ng sakit ng ulo bukas. Ginoong Grant, paano ka ang dami mong alam? Dami mong nakadate, no? Toto naman, ang galing mo kasi yung mga flight attendant na may crush sa'yo pwedeng punuin isang buong airport. Selos ka ba? O may nagsabi ba sa'yo ng kung ano? Alejandro Soriano. Hindi Alejandro Soriano nagseselos. Alejandro Soriano nagsasabi lang ng katotohanan, okay? Tito, lampas ka ng 7 taon sa edad ko. Siyempre, marami ka ng experience. Sa department ni Alejandro Soriano, yung mga kapitan na kasing edad mo may pangalawang anak na. Bukod sa Leticia Guerrero, Alejandro Soriano hindi pa nakapag-date ng ibang babae. Sinungaling. Manya ka. Wala pa yan. Yung pinakamagaling, paparating pa. Ayos lang ba, to? Kung hindi, aalis na ako. Henry, tama na ang pag-inom mo. Henry,
Ako. Kasalanan mo to lahat? Kung hindi mo lang ako tinukso, hindi sana ako nagtaksil. At hindi sana si Julia nagpakasal sa iba. Ngayon, hindi lang. Wala na akong makuha sa shares ko. Pati tatay ko pa, pinalayas ng tito ko sa pamamahala ng airline. Wala na akong natira. Bakit hindi ka na lang mamatay? Ako, nandito pa ako para sa'yo. Lahat ng yaman ng Bennett nasa kamay ng tatay ko. Kaya kong ibigay lahat ng ito sa'yo. Sinasabi mo ba ang totoo? Totoo ito. Basta magpakasal tayo, lahat ng pag-aari ng mga Bennett, magiging iyo. Alejandro Soriano ay anak din ng Bennett family. Sigurado Alejandro Soriano, magugustuhan din ni lolo mo ako. Pagkakatiwalaan kita ngayon, huling beses. Ano ba nangyari kay Kapitan Grant? Isipin mong hahayaan niya ang isang bride-to-be na gaya mo. Ikakasal ka na pero ikaw lang ang nag-aasikaso. Tinawag siya ni Lolo Grant, bumalik sa estate. Nakikipag-usap din siya sa pamilya niya tungkol sa kasal natin. Ayos. Pinapatawad Alejandro Soriano siya ngayon. Ikaw siguro si Miss Bennett. Ang wedding dress na pinagawa ni Mr. Grant para sa iyo nandito sa kabila. Sumama po kayo kay Alejandro Soriano sa VIP area. Sandali lang, kayong dalawa. Kukunin Alejandro Soriano ang dress. Grabe, Julia. Ang ganda ng wedding dress na to. Ang ganda siguro kung suot mo. Sobrang ganda talaga. Rachel, sira ulo ka ba? Bakit mo sinaktan si Julia? Yung mga wedding dress dito sa shop na to lahat high-end couture. Yung pinakamura, milyon ang simula. Sa kakarampot niyong sweldo, kaya niyo ba to? Sino ba sa tingin mo ang minamaliit mo? Alam mo ba kung sino ang asawa ni Julia? Hiwalay na siya, iniwan ng mayamang pamilya Grant sa buong Westport. Sino pa ang magpapakasal sa kanya? Malamang jowa niya ngayon, mahirap, pangit. Matandang lalaki. Ikaw. Walang saysay ang pag-aksaya ng salita sa mga tanga. Tara na, doon tayo tumingin sa kabila. Sino tinatawag mong tanga? Nakikita mo to? Si Henry naglagay ng singsing dito. Pumunta siya sa estate ngayon para pag-usapan ang kasal kasama ang pamilya niya. Yung sikat na pamilya na hindi mo nakapasukan. Ako papasok lang, ganun lang. Rachel? Minsan, naaawa talaga ako sa'yo. Naawa ka sa akin? Anong karapatan mo magpakita ng awa sa akin? Kapag ang lalaki nagloko, hindi yan isang beses lang. Niloko niya ako ngayon at lolokohin ka rin bukas. Ang ngayon ko ay bukas mo. Sinungaling ka. Hindi mo lang kasi kinayang hawakan ang puso niya. Ikaw ang kabit, tapos ikaw pa ang may lakas ng loob makipag-away? Walang hiya? Miss Bennett, nandito na ang wedding dress. Pakisubukan ko. Magkano ang wedding dress na ito? Kunin ko na. Miss, ang wedding dress na ito ay pinagawa mismo ng asawa ni Julia. Para sa kanya. Hindi ito binibenta. Sa mundong ito, wala akong gusto na hindi ko makukuha. Nagkataon na ako ay VIP ng brand ninyo. Kung hindi mo ibebenta sa akin ang dress ngayon, magrereklamo ako agad. At ipapaputol ko ang trabaho mo kaagad. Ayos lang. Ibenta mo sa kanya. Ang wedding dress na ito ay nagkakahalaga ng 100 milyon. Paano mo gustong magbayad? Ano? 100 milyon? Gawa ba sa ginto o diamante ang wedding dress na ito? Bakit ang mahal-mahal nito? Miss, ang dress na ito ay idinisenyo ng world-renowned top designer Onda. Personal niyang dine-design at ito ay tinawag na Eternal Love. Ginawa ito ng 6 na buwan. Bawat diamante dito ay natural na South African diamond. Lahat ay manamanang tinahi. Sa buong mundo, isa lang ito. Kung hindi mo kayang bayaran, huwag kang magpanggap na mayaman. Huwag mong isipin na dahil binigyan ka lang ni Henry ng kaunting allowance, mayaman ka na. At sosyal, sayang lang oras ng lahat dito.
Sino nagsabing hindi ko kayang bayaran? Sinabi ni Henry na kahit ano ang gusto ko ngayon, babayaran niya. Tatawagan ko siya ngayon. Pasensya na. Ang numerong tinawagan mo ay kasalukuyang hindi nulak contact. Pakiulit na lang mamaya. Pasensya na. Ang numerong tinawagan mo ay kasalukuyang hindi makontakt. Pakiulit na lang mamaya. Hindi ba nagyayabang ka lang na mahal ka ni Henry? Kahit anong gusto mo, bibilhin niya para sa'yo? Ano na, ngayon, hindi ka na nga makakatawag? Baka busy lang si Henry ngayon kaya hindi siya makasagot. Julia, bilisan mo at i-text ang jowa mo na type mo lahat ng wedding. Dresses dito sa shop. Sabihin mo gusto mo lahat at bilhin niya para sa'yo. Hindi ba sobra naman yon? Bibilhin lahat? Akala mo ba pakakasalan ni Julia ang pinakamayaman na lalaki sa mundo? Kaya ba niyang gawin yon? Alam mo ba kung magkano ang lahat ng wedding dresses dito sa shop pag pinagsama-sama? Probinsyana ka talaga. Uy, Sienna! Hoy, ibalik mo yan! Hello? Opo, sir. Ipapack ko na po ang mga damit base sa sukat ni Miss Julia at ipapadala agad sa inyo. Miss Bennett, pakisama po kayo sa akin para sukatin ang mga damit. Pinili na po ng asawa ninyo ang lahat. Miss, kung hindi mo kayang bumili dito, umalis ka na lang. Huwag kang istorbo sa negosyo namin. Dylan, pakilabas sila. Julia, hintayin mo lang. Sir, hindi ka na tumatawa nitong mga nakaraang araw. Anong meron? Bakit ang saya mo? Nag-text sa akin ang asawa ko. Ikaw na single, hindi mo naman talaga maiintindihan yon. Ang bibig ko talaga. Bakit ko pa kasi tinanong? Kasalanan mo rin yan. Welcome po, sir. Nasaan po si Tito? Nasa loob po si Master. Nandito rin po ang pangalawang sangay ng pamilya. Hayop ka. Umatras ka pa sa kasal ninyo ni Julia. Hindi pa nga kita napagsabihan tungkol doon. Tapos ngayon, nagkalakas loob ka pa dalhin dito. Si Rachel? Lolo, wala na akong nararamdaman para kay Julia. Walang anumang spark. Si Rachel lang talaga, ang mahal ko. Pakiusap, payagan mo akong pakasalan siya. Tumigil ka nga dyan. Si Julia ang lehitimong panganay na dalaga ng pamilya Bennett. Pero yang si Rachel, anak lang ng Kerida, nakakahiya sa pamilya. Alin ang mas mahalaga? Hindi mo ba talaga maintindihan yon? Tay, maaring mahirap lang ang pinagmulan ni Rachel. Pero ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Bennett ay tatay niya, Henry. Kapag pinakasalan mo si Rachel, parang inaangkin mo na rin ang pamilya Bennett sa'yo. Sobrang talino mo, Pilas. Ay. Teo, ikaw, bakit ka bumalik? Tito? Pumalik ka ni hindi mo man lang sinabi sa akin kahit tungkol sa ganitong malaking bagay na ikakasal ka. Si Stuart Turner nakita niya lang sa social media at siya pa ang nagsabi sa akin. Ikaw ba nirerespeto mo pa ako bilang mas nakakatanda? Siyempre naman. Kaya nga bumalik si Alejandro Soriano ngayon para ipaalam sa inyo. Sa unang araw ng susunod na buwan, ikakasal si Alejandro Soriano. Sandali, Tito, ang unang araw ng susunod na buwan, yun ang kasal ni Alejandro Soriano kay Yanyan. Nakasulat na ng nanay ko ang mga imbitasyon. Ganun ba? Kanselahin mo. Bilang mas nakababata, ang magbigay daan sa tito mo. Hindi naman sobra, di ba? Pero si Alejandro Soriano... Bihira na gustong magpakasal si Teo. Ikaw ang dapat mauna, tama lang. Yung kasal ni Henry, pwede namang ipagpaliban ng konti. Ayos lang. Ikaw, sumama ka sa Alejandro Soriano sa study. Bumalik ka sa bahay.
nang hindi ko alam. Tapos, pinalayas mo pa ang pangalawa mong kuya mula sa pamunuan ng airline. Alam mo ba, ang magiging bunga nito? Tito, alam ni Alejandro Soriano eksakto ang ginagawa niya. Ang Skywave Airlines itinayo yon ng mga magulang ni Alejandro Soriano. Bunga yon ng buong buhay nila. Hindi talaga hahayaan ni Alejandro Soriano na madungisan yon ng pangalawang sangay. Tungkol sa pagkamatay ng mga magulang ni Alejandro Soriano, ipaparamdam niya sa kanila ang kapalit ng dugo. Tao, kailangan makinig ka kay Mommy. Pagkatapos ng flight ni Daddy, isasama ka niya sa theme park. Para sa birthday mo, ayos ba? Ayos. Mommy, Daddy, gising kayo please. Theo, kailangan mong magpatuloy mabuhay. Mommy, pakiusap. Gumising ka. Tumatanda na talaga si Alejandro Soriano. Hindi na ni Alejandro Soriano kayang pamahalaan ang mga bagay-bagay. Kung ano man ang gusto mong gawin, sige lang, gawin mo na. Pero, ano itong naririnig ni Alejandro Soriano na magpapakasal ka na daw? Yung bride? Anong pamilya niya galing? Dapat sana mabisita ni Alejandro Soriano ang pamilya nila para formal na hingin ang kamay niya. Si Alejandro Soriano na bahala sa engagement gifts. Kilala mo rin ang bride. Si Julia yon. Ano bang pinagkakaabalahan ng magiging biyenan ni Alejandro Soriano ngayon? Si Mr. Bennett, madalas pumupunta sa may timog nitong mga nakaraang araw. Malaki kung tumaya, tapos panalo lagi. Tingnan mo lang. Ang galing nyo talaga ngayon, Mr. Bennett. 5 panalo na sunod-sunod. Sobra kayong mabait. Nakakatuwa kayo. Lahat kayo. Mr. Bennett, gusto niyo pa po bang sumubok ulit? Bago ka lang dito, di ba? Noon, bakit hindi pa kita nakikita rito? Hindi pa ako naglaro dati. Gusto ko lang subukan ng bago, kaya pinaasikaso ko sa kaibigan ko para makapasok. Batang lalaki, para makalaro mo ako, dinala mo ba? Nang sapat na pera? Tito, wala ni isa makakatalo sa akin. Oo naman. Eksaktong 20 milyong dolyar ang laman nito. May ATM agad sa pintuan. Kung hindi sapat, papakuhanin ko pa ng dagdag ang assistant ko. Ngayon, karapat-dapat na ba akong makalaro mo? Tama na yon. Pusta na po tayo. All in a cove. Mr. Bennett, galing nyo po talaga. Wala halos. Dapat ikatakot sa kanya. Siguradong panalo ka. All in din ako. Walang mawawala sa pagsugal. Pag nilabas ko na ang baraha ko, mapapatalo kita. Sa lahat ng meron ka. Puno ang mesa. 3 magkapareho at 1 pares. Grabe, oh. Halos hindi matatalo tong kamay na to. Ginoong Sue, para kang hari ng mga sugarol. Pare, lalaban ka sa Alejandro Soriano? Medyo bagito ka pa. Ngayon, lahat ng pera sa mesa na to, kasama ang pustahan, akin na lahat yan. Ang swerte ni Ginoong Bennett ngayong araw. Grabe talaga. Diretsong flush. Parang diretsong flush pa yan. Para akong nananaginip. Hindi pa Alejandro Soriano nakakakita ng swerte na kagaya nito.
Ito. Paano naging posible to? Ginoong Benay. Ganda ng laro. Sandali. Isa pang round. Naubos mo na lahat ng puhunan mo. Ano na lang ang natitira mo? Ako. May pera ako. May pera ako. Tara, ulitin natin. Sigurado akong mananalo ako. Ginoong Benay, hindi ako interesado sa maliit na pustang ganyan. Kung gusto mo maglaro, makipaglaro ka sa kanila. Naubos na lahat ng pera ko. Hindi. Kailangan kong mabawi ito. May lupa pa ako. Benay Estate. 1 bilyong piso ang halaga. Ipupusta ko yon. Sapat ba yon? Loko ka ba, Ginoong Benay? Ipapapusta mo ang estate ng pamilya? Hindi nga kanya yung estate na yon. Pinakasalan lang niya ang pamilya. Nagkataon lang na namatay ang asawa niya. Ang nakakaawa diyan, yung panganay na anak na si Julia. Wala namang pake ang tatay niya at pinapahirapan siya ng madrasta niya. Ginoong Benay, tupad ka sa pangako mo. Huwag mag-alala. 1 beses lang ito. Madali sabihin. Pirmahan mo dito at kunin mo ang fingerprint mo. Pwede nang magpusta, pakiusap. Ginoong Benay, ikaw muna. Ngayon, tingnan natin kung paano mo ako tatalunin. 4 na pareho. Grabe, 4 na pareho talaga. Grabe. Ang lakas ng kamay na, wala talagang panalo dito. Tingnan mo, too. Palad pa rin ni Alejandro Soriano ang maswerte. Sige na, ikaw na. Ipakita mo nga kung anong alas mo. Royal Flush. Pinakamalakas na kamay sa laro. Ang hirap paniwalaan. Sobrang grabe nito. Paano naman? Makakakuha ng 2 sunod-sunod na straight flush? Ito. Imposible ito. Wala talagang paraan. Nandaya ka, diba? Mr. Bennett, kung hindi mo kayang matalo, huwag ka na lang maglaro. Pirmahan mo ang kontrata at ibigay mo sa akin. Oh, boss. Anong ginagawa mo? Gumagawa ako ng sinigang na isda para sa'yo. Araw-araw kang pagod sa biyahe, kaya syempre aalagaan kita. Tikman mo nga. Ang sarap nito. Mas masarap pa kaysa sa lahat ng niluluto ng mga chef sa Bennett Estate. Sobra ka naman magbiro. Yung bahay na iniwan ng nanay mo sa'yo, nakuha ko na ulit. Nakuha mo talaga ulit? Ako ang tao mo. Simulat sa pool, usapan ay usapan. Teo. In the law. Madam, pwede po ba kayong bumaba ng kotse? Kapitan Grant, kahit ikaw ang idol ko, pagdating sa bride, bilang matalik na kaibigan ni Julia, hindi ko papadaliin para sa iyo. Ngayong araw, ako ang pangunahing pampamilyang representative ni Julia. Timothy,
Miss Blake, para sa iyo lahat ito. Hindi ba lagi mong tinatanong kung kailan ako malaya para sa dinner? Malaya ako ngayon. Tara na, sagot ko ang hapunan. Congratulations! Congratulations, Mr. Grant. Maligayang kasal. Congratulations, Mr. and Mrs. Grant. Ikaw ang nagpadala kay Theo para protektahan ako, hindi ba? Ngayon, tunay akong masaya. Anato? Theo, tradisyon to ng pamilya para malinis ang malas ng bride para hindi madala sa pamilya Grant. Sa pamilya Grant. Ako ang gumagawa ng mga patakaran. Henry, itong fiancé na pakakasalan ng uncle mo, anong pamilya siya galing? Hindi ko alam. Pero base sa estado niya, kahit sino pa ang pakasalan niya, dapat galing sa isang kilalang pamilya. Mamaya mag-toast tayo sa kanila. Mag-ingat ka sa sasabihin mo. Kailangan nating maging kasundo si Aunt. Alam ko, huwag kang mag-alala, gagawin ko. Mag-aalay na ng tsaa ang bagong kasal. Uncle, pakinom ng tsa. Ayos, ayos. Mabait na bata. Ito ang pamana ng pamilya Grant. Ito ay hiniwan ng nanay ni Theo. Sana magkaroon na ng baby. Sa lalong madaling panahon. Para maging lolo na. Ako agad. Salamat, Uncle. Ayos. Pwede ka lumayo. Turner. Hindi na kaya ng mga buto ko. Hayaan nyo silang ipagpatuloy ang kasiyahan. Maaga na kaming magpapahinga. Enjoy lang kayo. Uncle, congratulations sa kasal mo. Auntie, relive. Fiancé ako ni Henry. Congrats sa inyo ni Uncle. Ganon din sa inyo. Julia, anong ginagawa mo dito? Bakit hindi pwedeng ako? Tito, nagbibiro ka ba sa akin? Sobrang seryoso ako. Si Julia ang asawa ko. Ang tiyahin mo. Fiancé ko, si Adati. Hindi mo siya pwedeng pakasalan. Kagaya ng sinabi mo, yun ay noon pa. Ako. Ikaw nga, napakasalan mo siya? Bakit ako hindi pwede? Mahal kong pamangkin. Ikaw ba? Hindi masaya na si Julia ang tiyahin mo? Hindi. Nais kong maging mahaba at masaya ang pagsasama niyo, Tito. Aalis na kami. Henry. Huwag mo nang isipin ang iba. Ngayon, ikaw ang bride ko. Kapitan Grant, masayang araw ng kasal para sa ating dalawa. Masayang araw ng kasal, Mrs. Grant. Tito, uminom ka ng tsaa. Henry, ngayon na ikinasal na ang tito mo. Kailan ka naman? Pakakasal kay Rachel? Pinili na ng nanay ko ang petsa. Gagawin namin ito sa susunod na linggo. Darating siya sa mga susunod na araw para formal na mag-propose. Ang ganda naman ng balita. Alam ko na si Rachel. Talaga ang pumili ng tamang lalaki.
Tito, nabanggit dati ni Rachel. Na kapag pinakasalan ko siya, ibibigay mo raw ang negosyo ng pamilya Bennett. Bilang dowry. Totoo ba iyon? Tama. Si Rachel, ang mahal kong anak. Lahat ng pag-aari ng mga Bennett, para sa kanya yon. Tito, tita, huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti si Rachel. Walang utang na loob na anak. Anong ginagawa mo dito? Siyempre, maglilinis ng bahay. Itapon ninyong lahat ang gamit nila. Nagpapalinis ka ng bahay? Ang kapal ng mukha mo. Bahay ka too. Ikaw ang dapat umalis dito. Isama mo lahat ng mga tao mo at lumayas kayo. Ate, hindi. Dapat ang tawag ko sa'yo, tita. Kahit na napangasawa mo si uncle ni Henry at umangat ang buhay mo, si dad pa rin ang namumuno sa pamilya Bennett. Wala kang karapatang magpaasta rito. Julia, makinig ka muna kay Rachel. Kahit tanggapin ko na tita kita, bahay pa rin to ng mga Bennett. Hindi pwedeng basta ka na lang mag-eskandalo rito. Idilat mo ang mga mata mo at pagmasdan mong mabuti. Ngayon, ako na ang may-ari ng bahay na to. Imposible dyan. Papa, magsalita ka naman. Totoo ba talaga ang sinasabi niya? Mahal, ano ba talaga ang nangyayari? Magsalita ka na lang. Tumahimik ka. Tigil na ang daldal. Papa, peke lang ang kontratang to, tama? Itong bahay na to. Ako ipinamusta ko. Ano ang sinabi mo? Ikaw? Mama. Melanie Pierce, nung una kang pilit na pumasok dito sa bahay na to at tinulak mong mamatay ang nanay ko, naisip mo ba kahit kailan na darating ang araw na to? Ikaw? Assistant Timothy. Oh, madam. Palabasin mo sila. Bitawan mo ako. Julia, huwag mong isipin na kapag pinaalis mo kami, ikaw na ang panalo. Sana mabubulok ka sa impyerno. Sige, bitawan mo na ako. Lalabas ako. Mama, nakikita mo ba? Yung mga talgumanakit sa'yo, napaalis ko na silang lahat. Kapitan Grant, may bago ka bang plano sa trabaho bukas? Alejandro Soriano ay may executive meeting sa umaga. Walang masyadong gagawin sa hapon. Bakit? Pwede ba kitang ilibre sa hapunan? Isipin mo na lang na pasasalamat dahil tinulungan mo si Alejandro Soriano na mabawi ang bahay ng nanay niya. Huwag mong kalimutang isama si Timothy. Karapat-dapat din siyang purihin dito. Pag-anyaya sa hapunan, pang-cover lang, di ba? Yung pagtatambal kay Timothy para sa bestie mo. Ang totoong agenda? Paano mo nalaman yon? Hindi ka naman nakikinig sa usapan ni Alejandro Soriano at ng bestie niya sa telepono habang nasa banyo, di ba? Kapitan Grant, hindi alam ni Alejandro Soriano na may gawi ka palang makinig sa pinto. Si Timothy yun. Sinusundan-sundan si Alejandro Soriano buong araw gamit ang phone niya. Tadtad ng tanong. Paano ba sasagutin ang message na ito? Paano naman tong isa? Si Assistant Timothy, laging maingat. Grabe ang araw niya ngayon. Anong klaseng boss ka nga ba? Hindi mo ba binibigyan ng gabay ang assistant mo? Alam mo naman, hindi magaling si Alejandro Soriano pagdating sa relasyon. Pero natututo na si Alejandro Soriano ngayon kung paano maging mabuting asawa. Han, nakapag-usap ka na ba kay Kapitan Grant? Pumayag ba siya? Huwag kang mag-alala. Pumayag siya. Ikaw talaga ang the best.
Si Timothy, grabe siyang makaurat. Kahit anong landi ko sa kanya, ang lagi lang niyang sinasabi, sige, mag-usap na lang tayo mamaya. Alam mo na, yung mga seryoso na hindi pa nagkaka-girlfriend, ganyan talaga sila. Kung feeling mo boring siya, pwede ka namang humanap ng iba. Next month sa airline, may paparating na batch ng mga pilot intern. Lahat mga 6-footer, college pa lang, mga bagets. Mamili ka na lang kung sinong type mo. Basta kung magpapaligaw ka, ayos lang na mas bata ang jowa mo. Pero kung magpapakasal ka na, dapat tulad nung Kapitan Grant mo, yung matured, stable, mas matandang lalaki. Pag-asawa mo ganun, parang kumpleto ka na talaga. First Officer Bennett, pinapatawag ka ni Minister Turner. And susunod na ako. Sama ka sa akin. Mauna ka na, maghihintay ako dito. Minister Turner, bakit ako pinagbaba ng lipad? At si Julia, ang pinalit niyong kapitan? Babae lang naman siya na gumamit lang ng koneksyon niya sa tiyuhin ko para umangat. Henry, alin sa mga mata mo ang nakakita na ginamit ko ang koneksyon para umangat? Hindi ba halata? Kung hindi dahil sa tito ko, kaya mo bang maging kapitan ng ganito kabilis? 3 taon na akong nagtatrabaho. Lahat ng biyahe ko walang aberya at reklamo. Lahat ng evaluation ko, perfect ang score. Ikaw, kumusta ka naman? Lagi kang pagod dahil sa puyatan, inom, at gimmick. Ilang beses na kitang pinagtakpan. Anong karapatan mo para husgahan ako? Tigilan mo yung pagpapakamataas mo. Kung hindi dahil sa akin na nagpasok sa'yo dito sa Skywave Airlines, wala ka dito ngayon. Ang nagdala sa akin sa Skywave Airlines ay ang lisensya ko bilang piloto at ang transcript ko. Ang posisyon ko sa Skywave ay dahil sa sarili kong pagsisikap. Minister Turner, hindi ko kailangan ng sinumang magtanggol para sa akin. Ang flight record ko, mga evaluation score, at review ng mga pasahero ay bukas sa lahat. Kung may gustong magtanong, bukas akong imbestigahan kahit kailan. Kitang-kita ng buong departamento ang galing mo at performance. Itong pag-promote na ito ay based sa komprehensibong evaluation at inaprubahan ng buong board. Salamat, Minister. Kung wala na, babalik na po ako sa trabaho. Julia. Nawawala ka na sa sarili mo, gawan mo ako. Julia. 3 taon tayong magkasama. Kailangan ba talagang maging ganun kakawalang puso? Walang puso? Nung kayo ng stepsis ko ang nagkatuluyan, bakit hindi mo naisip na walang puso yon? Sa harap ng mga bisita, nung kinansela mo ang kasal, nung iniwan mo ako, bakit hindi mo naisip na walang puso yon? Ngayon, feelings ang pinag-uusapan mo? Ang kapal ng mukha mo. Akala mo ba pag pinakasalan mo ang tito ko ayos na ang lahat? Anong ibig mong sabihin? Ngayon naman kasi, simula nang ipinag-ground ako ng tito ko, at wasak na ang karera ko, ano namang masama kung laruin ko ang babae niya? Nawawala ka na talaga. Bitawan mo ako. Opisina to. Ano ngayon kung opisina to? Ano pa ba ang dapat kong katakutan ngayon? Babae ng tito ko, di ba? Aabutin ko pa rin siya kahit ano pa mangyari. Bitawan mo ako. Sino yan? Tio. Nahuli na kita. Nandito na ako. Ganito ba? Masyado na ba akong mabait nitong mga nakaraan? Kaya akala mo pwede mo nang lampasan ang dapat? Tio, patawad po. Nadala lang ako ng bugso ng damdamin. Kaya ako hindi nirerespeto si tita. Patawad po. Nagkamali po ako. Dahil hindi ka na disiplina ng tatay mo, bilang tiyo mo, ako na ang magpapakita sa'yo kung paano magpakabuti. Tio, patawad po. Patawad po, Tio. Dadalhin muna kita sa lounge para magpalit. Timothy, anong ginagawa mo? Miyembro ako ng pamilya Grant. Huwag mong subukang hawakan ako. Pasensya na, young Master Henry. Sinusunod ko lang ang butos ng boss ko. Pero huwag kang mag-alala. Kaunting aral lang ang ibibigay ko sa'yo. Hindi ko kukunin ang buhay mo. Anong ginagawa mo? Lumayo ka. Huwag kang lalapit. Lumayo ka.
Young Master Henry, sinabi rin ni Mr. Grant na ngayon ay para lang bigyan ka ng aral. Kapag naglakas loob ka pang hawakan si Mrs. Grant, doon niya kukunin ang buhay mo. Sana ingatan mo ang mga salita at ginagawa mo. Madam Grant, maganda na ang paggaling ng mga pisikal na sugat ni Young Master Henry? Pero, Pero Doc, sabihin niyo na po. ang mga ari niya ay nagkaroon ng permanenteng pinsala. Posibleng hindi na siya magkaanak kailanman. Doktor, baka naman may pagkakamali. Pakisilip po ulit. Kung hindi kaya dito, pupunta kami sa ibang bansa. Walang problema sa gastos, hindi mahalaga ang pera. Doc, pakitulungan niyo po kami. Hindi pa nga kasal ang anak ko. Wala pa siyang mga anak. Nakikiusap po ako. Gawan niyo po ng paraan. Makinig po kayo sa akin. Hindi na po ito tungkol sa pera. Hindi na po mababawi ang pinsala. Wala pang kilalang lunas ngayon. C. Ang pinakamahalaga ngayon ay magpahinga ng mabuti ang pasyente. Huwag po siyang ma-stress masyado. Magbibigay muna ako ng gamot, okay? Kung may mangyari man, pinduin lang ang call kahit kailan. Doktor, sa huli, pamilya pa rin tayo. Paano niya nagawang maging ganun kawalang puso? Gusto ba niyang ubusin ang pamilya natin? Kung alam lang Alejandro Soriano na ganun siya kasama, noon pa. Dapat pinadala ko na siya, kasama ng maagang namatay niyang mga magulang sa kanilang libingan, para tuluyan ng mawala ang panganib. Kung hindi mo Alejandro Soriano papayagan umalis, huwag mong akalaing makakalusot ka rin. PT ng ina. Kung wala ng pag-asa, sabay-sabay na lang tayong lahat mamatay. Hello, Rachel. Henry, sa wakas tumawag ka rin sa akin. Akala ko nandidiri ka na kay Alejandro Soriano at hindi mo na ako kausapin. Siyempre hindi. Hindi mo ba ako gustong pakasalan? Kung gagawin mo na lang ang huling bagay na yon para kay Alejandro Soriano, pakakasalan kita. Ma, nandito na ako. Ma, gising ka na. Ma, huwag mo naman akong takutin. Simula ngayon, makikinig na si Alejandro Soriano sa'yo. Magiging mabuti na si Alejandro Soriano. Ayos ka lang ba? Napanaginipan ni Alejandro Soriano yung araw na nagpakamatay ang mama ni Alejandro Soriano. Napaka-proud ng mama ni Alejandro Soriano noon. Hindi niya kinaya ang pambabae ng tatay ni Alejandro Soriano at yung pagkakaroon ng anak sa ibang babae. Kaya umalis siya. Iniwan pa niya si Alejandro Soriano. Ayos lang yan. Tapos na lahat ng yon. Ngayon, mayroon na tayong sariling tahanan. Magmula nang ikasal tayo. Simula ngayon, ang puso at kaluluwa ni Alejandro Soriano. Lahat ng meron si Alejandro Soriano ay sayo na. Hindi na kailanman iiwan ni Alejandro Soriano si Leticia Guerrero ng mag-isa. Sobrang saya ni Alejandro Soriano dahil nasabi si Leticia Guerrero. Ingat sa biyahe. Ay, Kapitan Bennett, ang bait mo naman. Mag-ingat ka. Siyempre, nandito pa rin si Assistant Timothy. Hihintayin kitang bumalik. Sige, aalis na ako.
Magandang umaga, Kapitan Bennett. Huwag masyadong maging formal, mga kaibigan. Balik na kayo sa trabaho. Oh, Kapitan Bennett. Julia, ikaw na talaga ang kapitan ngayon. Ngayon, sa wakas, masasakyan ko na ang tagumpay ng bestie ko. Yung mga nababasa online, wala na, expected na. Bestie mong sobrang yumaman. Ay teka, hindi pala. Bestie mong na-promote mas nagpapasaya sa akin kaysa sa promotion ko. Simula ngayon, sa'yo na ako aasa, Kapitan Bennett. Ikaw, grabe. Ang drama mo minsan. Trabaho muna, huwag magpasabog. Rachel, bulag ka ba? Sinadya mo yun, di ba? Pasensya na po, Kapitan Bennett. Sobrang kitid kasi ng daan. Nagpa-power trip lang yan kasi bago pa siya. Pero sana hindi siya makasagabal sa trabaho. Tama na, Sienna. Huwag mo siyang patulan. Malapit nang magsimula ang boarding ng pasahero. Maghanda na tayo. Kung ano ang sabihin ng kapitan, hindi ako bababa sa level ng mga taong maliit ang utak. Sina? Julia, hintayin mo lang. Mga ginoo at ginang, maligayang pagdating sa Skywave Airlines sa Flight GA101. Alejandro Soriano ang inyong kapitan. Julia Bennett ang pangalan ko. Malapit na tayong tumake off. Pakisigurado po na nakakabit ng maayos ang inyong seatbelt at nasa airplane mode na lahat ng electronic devices. Maraming salamat sa inyong kooperasyon. Mag-enjoy kayo sa biyahe. Tower? Skywave 801 humihiling ng pushback. Humihiling ng pushback. Skywave 801, pwede na kayong mag-pushback. Sige, nakuha ko. Hello po, sir. Ang inyong pagkain. Hello po, sir. Pwede bang gamitin ng CR? Sumunod po sa akin. Henry, huwag kang umalis, please. Nasa eroplano tayo. Paano kung may mangyari? Pero... May mangyari? Isasama ko si Julia pababa kasama ko. Siya ang dahilan kung bakit ganito ako. Gusto ko siyang mamatay. Ano pa ba ang dapat kong katakutan? Hello? Kapitan Bennett, paghahain ng pagkain. Sino ka? Lumabas ka. Henry. Julia, magdusa ka sa impyerno. Sir, kalma lang. Krimen ang umatake sa piloto. Game lacking pakialam. Anong nangyayari? Bakit nanginginig ang eroplano? Kakakita ko lang ng isang tao na tumakbo papasok sa cockpit na may kutsilyo. Hindi naman tayo mamamatay, di ba? Ayokong mamatay. Pansinin po, mga pasahero. Huwag po kayong magpanik. Manatili po kayong nakaupo sa inyong mga upuan. Pakisigurado na suot maayos ang inyong seatbelt. Henry, nabaliw ka na ba? Dito sa aeroplanong to, daang-daang pasahero ang nandito, pati buhay ng buo nating crew. Dati ka rin kapitan, di ba? Nasaan ang konsensya mo? Wala akong pakialam. Kung mamamatay ako, isasama kita. Papatikim ko kay Tio kung anong pakiramdam. Na mawalan ng taong mahal niya. Kailangan kitang patayin ngayon. Rachel, ikaw ang nagsasabi sa akin. Henry, pasensya na. Hindi ko kayang hayaan kang sayangin ang buhay mo. Kinukuha ang kontrol. Sinusuri ang mga sistema, ihanda ang mga pang-emergency na protocol. Natanggap, Kapitan Bene, ang sugat mo. Hindi mahalaga iyon.
Ang buhay ng mga pasahero ang mahalaga. Tower, ito ang Westport 801. Nagdedeklara ng emergency. Humihiling ng pahintulot para sa emergency landing. Ulian, humihiling ng pahintulot para sa emergency landing. Natanggap ng tower, pinayagan para mag-landing. Rogan. Julia. Pasensya na. Nalate ako. Hindi ko nagawa ang protektahan ka. Teo. Nang sumugod si Henry, sobrang natakot ako. Pero naisip ko na lang na hinihintay mo ako sa baba. At lahat ng mga tao na yon, mga pamilya nila na hinihintay sila makauwi, bigla, hindi na ako natakot. Teo, nagawa ko. Ligtas ang eroplano at ang mga pasahero. Captain Bennett. Lagi akong sobrang proud sa iyo. Gino Gran, Kapitan Bene. Ano ang gagawin natin sa dalawang to? Ipaubaya natin sila sa mga autoridad. Ayusin natin ito ayon sa batas. Sandali lang. Rachel. Ano pa ba ang gusto mo? Kontento ka na ba na makita akong bumagsak ng ganito ngayon? Rachel? Hindi. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Salamat sa sandaling sumugod si Henry. Niligtas mo ang buhay ko. At niligtas mo rin lahat ng iba pang tao. Masyado mong iniisip. Hindi ko naman balak iligtas ka. Ang tanging taong gusto ko lang iligtas. Ay, si Henry. Ayokong harapin niya ang parusang kamatayan dahil napatay ka niya. Julia, sinwerte ka lang ngayon. Sa susunod, hindi ka na kasing swerte. Siyempre wala nang susunod. Sa natitirang buhay ninyo, sa kulungan na kayo. Julia, grabe. Halos mamatay Alejandro Soriano sa gulat. Kanina sa eroplano, halos inisip ni Alejandro Soriano na hindi na ulit makikita si Leticia Guerrero. Tingnan mo. Okay naman talaga si Alejandro Soriano. Sobrang nagpapasalamat si Alejandro Soriano na okay ka. Timothy, naisip din ni Alejandro Soriano na hindi ka na ulit makikita. Nung narinig ni Ginoong Grant at ni Alejandro Soriano na delikado ka, dali-dali kaming pumunta dito. Handa na rin ang air rescue team. So, game ka bang magpakasal kay Alejandro Soriano? Magdadalawang 28 na si Alejandro Soriano sa susunod na taon. Kung hindi ka pa rin game na magpakasal kay Alejandro Soriano, tatanungin ka ulit ni Alejandro Soriano sa susunod na taon. Tatanungin kay Alejandro Soriano bawat taon, hanggang pumayag kang magpakasal kay Alejandro Soriano. Hindi na magiging duwag si Alejandro Soriano. Sige na, pakakasalan mo ba si Alejandro Soriano? Oh. Sige, papayag Alejandro Soriano. Ayos yung ginawa ni Timothy, ah. Ikaw ba nagturo sa kanya? Fulan mo. Sabi ng doktor, kailangan magpahinga ng 1 buwan ang kamay mo. Manatili ka lang dito at magpagaling ng 1 buwan. Tungkol naman sa airline, inaprobahan ko na ang leave mo. Bayad ba yan, boss? Double pay. Nadisgrasya ka kasi habang nagtatrabaho. Pagbalik mo, bibigyan pa kita ng formal na papuri. At may dagdag na bonus ka pa. Sakto. Sulit pala ang sugat kong to. Aba, expected naman. Pinakamaganda talaga pag ang boss ang asawa. Hindi lang double pay ang nakuha ko. Sweldo ko nakuha ko pa. Dati, pag gusto kong mag-leave para magpahinga, kailangan ko pang mag-isip ng kung ano-anong dahilan.
Ngayon, 1 buwan na agad ang bakasyon ko. Hindi ba't lahat ng pera ko, pera mo rin? Bakit ba concern ka pa sa kakarampot na yan? Iba yon. Iyan yung pinaghirapan kong pera. Perang ako mismo ang kumita. Sina? Pinakuha ko kay Stuart Turner ng bird's nest soup mula sa Bennett Estate. Tikman mo nga. Anong problema? Ang sugat ba sa kamay mo bumabalik na naman? O may nararamdaman ka ba sa ibang parte ng katawan mo? Ayos lang si Alejandro Soriano. Si Alejandro Soriano, medyo nahilo lang bigla. Okay na si Alejandro Soriano maya-maya. Hindi. Magpatingin ka sa doktor. Galing ka lang sa eroplano, nagulat ka, at nagkaroon ng gulo. Paano kung may mangyari? Talagang ayos lang si Alejandro Soriano. Pagod lang si Alejandro Soriano. Check up lang. Mas mapapanatag si Alejandro Soriano. Makinig ka sa akin. Talagang mas maganda na ang pakiramdam ni Alejandro Soriano. Huwag ka masyadong mag-alala. Kailangan pa nating hintayin ang resulta ng eksaminasyon ng doktor. Doon lang mapapanatag si Alejandro Soriano. Doktor, kumusta ang asawa ko? Congratulations, Mr. Grant. Ang asawa mo ay 6 na linggong buntis na. Magiging tatay ka na. Han, ang saya nito. Magkaka-baby na tayo. Salamat. Ako nga dapat ang magpasalamat sa'yo dahil binigyan mo kaming 2 ng baby ng tahanan. Taro, nagulat ng todo si Mrs. Grant ngayon, kaya naging delikado ang pagbubuntis. Magsusulat ako ng reseta para pampatatag mamaya. Sa unang 3 buwan, dapat sobrang mag-ingat ka at magpahinga ng maayos. Oo, gagawin namin. Mag-iingat talaga kami. Salamat, Doc. Tao, gusto mo ba lalaki o babae? Basta anak natin. Mamamahalin ko sila kahit ano pa man. Hindi ako nagbibiro. Maging seryoso ka naman. Seryoso ako. Napili ko na nga mga pangalan. Anong mga pangalan? Pakinggan ko nga. Kung lalaki, ang pangalan niya ay Ethan. Kung babae, magiging Lucy siya. Bakit parang minadali lang pag-name sa anak nating lalaki? Lalaki naman siya, kaya okay lang kung medyo magaspang ang dating. Pero pag babae, dapat parang prinsesa na laging inaalagaan. Tama ka diyan. Kahit lalaki o babae pa, para sa akin, ikaw pa rin ang palaging una. Hi, mahal. Sasama si Alejandro Soriano sa'yo. Ikaw na muna ang magbantay kay Ethan at Lucy. Babalik si Alejandro Soriano pagkatapos bumisita sa puntod ni Mama. Sir, saan po nagpunta si Madam? Tawagin mo ang misis mo dito. Tulungan mo si Alejandro Soriano na bantayan ang mga bata. Dodoblahin ni Alejandro Soriano ang sahod mo ngayong buwan. Wala pa kaming anak hanggang ngayon. Paano ba namin sila mapapangalagaan? Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Mama, namiss mo ba si Alejandro Soriano? Dinala ni Alejandro Soriano ang mahal niya para makita ka. Mama. Ako ang asawa ni Julia, si Theo Grant. Simula ngayon, ako ang magiging pinakamalakas na sandigan ni Julia. Hindi ko nahahayaang may mga pipa sa kanya. Tara na, uwi na tayo.
Sino ka? Si Theo, si Alejandro Soriano. Ikaw naman, sino ka? Bakit mag-isa ka lang? Umiiyak dito? Si Julia, si Alejandro Soriano. Sabi nila lahat patay na daw ang mama ni Julia. Pero sobrang miss na miss ni Alejandro Soriano siya. Patay na rin si mama at papa ni Alejandro Soriano. Pero sabi ni Lolo, magiging mga bituin daw sila sa langit para makasama tayo. Kapag na-miss mo ang mama mo, tumingin ka lang sa mga bituin sa langit. Tara na, ihahatid ka ni Alejandro Soriano pa uwi.